Salamat po sa inyong pagkikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatan kong himala sapagkat ito ay tumutukoy sa kapanganakan ni Jesus sa isang birhen na tinatawag na Maria. Isa sa mga pinakamahalagang doktrina sa pananampalatayang Kristiyano ay ang kapanganakan ng manunubos na dumating dito sa sanlibutan na ipinanganak ng isang dalagang birhen na nagngangalang Maria ng Bethlehem ng Judea. Kaya naman ito din ang pangunahing inaatake ng kalaban, ang Diyos ng sanlibutan ito, at gumagamit siya ng mga taong binulag ang kaisipan sa mga hindi sumasampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 2 Korinto, Kabanatang 4, Talatang 4. Isa sa mga ito ay si Larry King, ang pangunahing host ng CNN Talk Show, na minsang tinanong siya kung sino ang pipiliin niyang tanungin mula sa mga taong nabuhay noong matagal na panahong nakalipas. Ang kanyang sagot, si Jesucristo. At tinanong siya kung ano ang itatanong niya sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Larry King, itatanong ko sa kanya kung siya nga ay ipinanganak ng isang dalagang birhen. Ang sabi ng nagtanong sa kanya, saga ng kanyang sarili, ito'y masasagot na ng mga nakalipas na mga kasaysayan, lalong-lalo na sa mga sinaunang taong nagpatunay, nagpatibay, nagpahayag at nagpakilala sa buong mundo na ang ipinanganak na isang lalaki sa Bethlehem ng Judea na nagngangalang Jesus ay ipinanganak ng isang dalagang birhen na nagngangalang Maria, at ito'y gawa ng Espiritu Santo. Si Lucas mismo na isang hentil na bagamat isa siyang manggagamot, ngunit wala siyang gaano kaalaman sa mga kasulatan ng mga Hudyo. Subalit siya din ang sumulat nito tungkol sa kapanganakan ni Jesus sa isang dalagang birhen. Ito ang kanyang isinulat. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak o ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Lucas, Kabanatang 1, Talatang 34 at 35. Ganon din sa isang pangyayari pagkatapos sabihin ng Panginoong Jesucristo, nakihirap pumasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman na umaasa sa kanyang kayamanan. Ang tanong sa kanya ng lubhang maraming tao, sino nga kaya ang makaliligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanila nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Marcos, Kabanatang 10, Talatang 26 at 27. Ang ibig sabihin nito, ang hindi magagawa ng tao, ang lahat naman ng bagay ay magagawa ng Diyos ayon sa kaniyang dakilang kalooban at kapanahunan. Kaya nga, hindi katakataka na ang isang dalagang birhen na katulad ni Maria ay ipapanganak ang Mesiyas na tinatawag na Kristo sa pamagitan niya. Ang hula ni Propeta Isaias, mahigit pang 500 taon bago magaganap kanyang sinabi, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Isaias, Kabanatang 7, Talatang 14. Ang katuparan nga ng hula na ito ay makikita sa aklat ni Mateo,
Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 23. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na hiyayag sa madla, ang kanyang kapurihan ay nagpasyang iwalayan siya ng lihim. Natapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo, at siya manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga na ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkatulog, at ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa, at hindi nakilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Mga mahal na kapatid kay Kristo at mga kababayang Pilipino, isang bagay ang nagpapatibay sa tunay na pananampalatayang Kristiyano ay ang katotohanang anuman ang ipinangakong gawin ng Diyos ay kanyang gagawin para sa atin, sapagat siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Pangalawa, walang bagay na hindi niya magagawa kung ito'y naaayon sa kanyang dakilang kalooban at sa kaniyang kapanahunan. Katulad ng kapanganakan ni Jesus na Panginoon natin sa isang dalagang birhen na si Maria upang magkaroon lamang ng katubusan at kapatawaran ang ating mga kasalanan, at sa pamagitan ng sino mang mananalig sa Kanya ay wag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat, siya'y naparito sa sariling kanya, at siya ay hindi tinanggap ng masariling kanya. Natapot ang lahat na sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa mga katwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Juan Kabanatang 1, talatang 11 hanggang 13. Pagpalain ka ng Diyos at tayo'y manalangin. Tunay kang matapat, O Diyos, sa iyong mga pangako. Ibinigay mo sa amin ang aming manunumbos na si Jesus, na aming Panginoon, na siyang namatay at nabuhay para sa katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan, at sa Kanya ay nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Salamat din sa Espiritu Santo na siyang gumawa ng himala sa kapanganakang laman ng aming manunubos na si Jesus, na anak ng Diyos, upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa kanyang pangalan, pinasalamatan namin ang lahat ng ito. Amen. Magpalain po kayo ng Diyos.